Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag Commission on Filipinos Overseas, hindi tumitigil sa pagtulong sa mga nangangailangan ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Saan nagpangatwa at tulungan ti Commission on Filipinos Overseas dagiti Filipino? Kuna ni Ms. Pauline Pascual, Immigrant Services Officer 2, iti CFO. May sa nga ehemplo ket dagiti OFWs ang nasawaan ti Palestino. Ang apektaran ti gubat iti ragbaitan ti Israel ken Palestine iti kalabes. Inbanad na malaksid iti DFA anang yuswa ti repatriation efforts. Iti uwa anang ipaay ti tulong ket nang ipaimet ti CFO nang runa ka dagiti kasapulan dagitoy. Inbasingken ti Pascual ano sagop ti mandato ti opisina ket ipaay dano anyaman akidawen ti masiknan nang runa kadagiti nakaasawa iti sa Baleapuli. May naigmet kadagiti Filipina ang nakaasawa ti ganganet. Inpakamo ni Mr. Alan Paul Dukusin na Immigrant Services Officer 2 ang mabalin amang isayangkat na ti background check iti ganganet no nabintas medlaing ti record na para iti proteksyon dagiti Filipina. Ti Commission on Filipinos Overseas kedadda iti babaen ti Office of the President. Manipo di Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Out of the Classroom Learning Experience na ipadama sa 174 na kabataang mag-aaral ng La Union sa pamamagitan ng MV Dulos Floating Book Fair. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Tapno may payan tinaisang sangayan nga out of the classroom learning experience ken tapno dadapay asa na mapukaw ti panagayadday ti panagbasa impasyar ni La Union Governor Raffy Ortega David ti agdagop sa gusot 70 katupat nga estudyante manipod iti na dumadumang elementarya ti La Union sadyay MV Dulos Hope International Floating Book Fair. Dagiti agad-adal ang nakipaset iti educational tour a simbolo iti sa gusot 70 katupat atawan ti La Union ket taga-Sudipan Luna Rosario Pugo ken Santo Tomas. Nadaan ti gundaway dagiti ubing nga kita iti MV Dulos Hope Crew anang ted kadakwada kadagiti makalinglingay at trivia ken worship activities. Malaksid iti Dulos Hope experience na ipayan pa dagiti ubing kadagiti book fair souvenirs ken libro kastama iti gift certificates tunggal maysa a mausara paggatang iti nadumadumang items. Kasubad inyebkas dagiti nakipaset ti nagyamanda ken ni Governor Raffy babayan iti panangipayda iti song ken dance presentation bayat iti panangipayda iti birthday greeting cards iti gobernadora ang nagselebrar iti may 27 a panagkasangay na itay nabiit. Iti mensahe na insalaysay na Governor Raffy ti paras na iti ubing pay iti floating book fair akayat namat ang mapasaran ken lagi pa nagiti ubing bayat iti panagdakkel da. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Department of Labor and Employment Region 7 nakahandang tumulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angeli Tahapal. Andam nga mohatag og tabang ang Department of Labor and Employment Region 7 ngadto na sa mga mag-uuma ug mananagat nga maapektuhan sa nasinati nga El Nino. Kini maoy gibutyag ni Dole 7 Director Lilia Istiliore atol sa formal nga pagbukas sa kadiwa ng Pangulo sa Tagbilaran City sa lalawigan sa Bohol. Gipasalig ni Director Istiliore ang mga mag-uuma ug mananagat sa Bohol nga maapektuhan sa El Nino nga mahimo sila nga makaduol sa buhatan sa Dole ug makapangayo og hinabang sa ahensya pinaagi sa livelihood
Livelihood Assistance Program sa maong ahensya. Gawas sa Livelihood Assistance Program, mahimo usab sila nga maka-avail sa uban pang programa sa ahensya nga muhaom sa ilahang kasamtangan nga sitwasyon. Nasayran nga personal nga mitambong si Director Istiliore sa maong kalihukan, diin kauban usab niini si Bohol Field Office Chief Maria Eloida Cantona. Mitambong usab si Director Istiliore sa pagpahigayon og mga technical advisory visit sa mga nagkadaiyang micro-establishments, ingon man usab ang pagpang-apod-apod og financial assistance ngadto na sa pipila ka mga benepisyaryo gikan sa lalawigan sa Bohol. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angeli. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Morongan Clean-up Drive activity kaugnay sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinagawa sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Malangpuson nga gindumara ang Kalingat inisyatiba para sa malinis na bayan sa Bagong Pilipinas or Kalinisan Program ngan clean-up drive activity habungton San Policarpo, Eastern Samara. Diin magkabakyang ini nga gindumara han local government unit na sabi nga bungto ngan Department of Interior and Local Government or DILG. Nagkiisa na sabing aktibidad ang mga barangay officials, mga tanod, ang Philippine National Police, Bureau of Fire and Protection, 4-piece beneficiaries, senior citizens, mga maistra nga pirang mga estudyante han bungto. Paano yung aktibidad nga mapahitaas iton hibabruan han katawhan parte ha pagproteher hiton kalibungan ngan mabuhyog mapadigon pa iton spirit of volunteerism han kadam-an. Diin may babaruan gihapon nga ining aktibidad inusa nga pinakaimportante nga bruhaton ha ilarom hiton administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Tikang didi ha syudad han Borongan, Dayan Camplon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, opening salvo para sa ika-503 anibersaryo ng First Easter Mass sa bansa. Isinagawa sa isla ng Limasawa sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epis. Nagmalampuson ang gihimong opening salvo ni adto nga Sabado, Marso 16, 2024 sa kasaulugan sa ika-503 nga anniversary sa unang Easter Mass sa Pilipinas nga nahitabo sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte. Gisugdan kini sa usa ka fluvial procession din ang imahin ni Senyor Santo Niño de Tacloban, El Teniente, Senyor Santo Niño de Limasawa ug mahal nga patrona La Peregrina sa Diocese sa Masin ni bisita sa isla sa Limasawa. Gihimo ang naasoy nga kalihukan didto sa Diocesan Shrine of the First Mass and Holy Cross sa Barangay Magallanes sa isla sa Limasawa. Gipaunahan ni Bishop Precioso Cantillas, ang obispo sa Diocese sa Masin, ang opening salvo mass og sa iyang wali gipunting ang debosyon sa mga katawhan diin mo ay magdala ngadto sa tinuod nga pagsimba ang santos nga sakripisyo sa misa. Sa wala pa ang katapusan nga panalangin, ang Archdiocesan Shrine of Santo Niño Community gila og gihatagan og token pasalamat sa pagdala sa imahe ngadto sa isla. Sa laing bahin ni adtong adlawng Domingo, Marso 17, gisugdan ang Pilgrimage of Prayer din adunay nagkaniyang bikaryato sa Diocese sa Masin ang nibisita sa naasoy nga isla. Unang nibisita ang bikaryato sa Malitbog, samtang kagahapong adlaw ang bikaryato sa Pacific o karong Marso 19 ang panaon nga bikaryato o sa katapusan karong Marso 23 ang bikaryato sa Baybay. Balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jevic. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao.
mula sa Cagayan de Oro, Commission on Population and Development Region 10 nagsagawa ng orientation para sa Philippine Population and Development Plan of Action sa Bukidnon at Lanao del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Ang Commission on Population and Development Region 10 malampusong nagpaygayan og orientation para sa Philippine Population and Development Plan of Action para sa Human Resource Managers, Budget Officers ug Planning and Development Officers sa local government units sa Bukidnon ug Lanao del Norte. Gipaygayon kini bag-uhay pa lamang diya sa Saddle Ridge Camp Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon. Tambungan kini sa nagkalain-laing mga board members ug honorables. Diin giauhag ni CPD-10 Regional Director Neil Aldrin G. Omega ang suporta sa lokal nga HRMO, PDOs o budget officers sa pagsiugda sa pagtukod sa pag-uswag sa mga lokal nga opisina sa POPDEV ug pagtudlo sa mga dedikadong opisyal sa POPDEV alang sa hapsay nga paghiusa sa yawi sa PDPOA nga estratehiya ug programa ngadto sa mga ahensya sa lokal nga kalambuan. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Tessa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Chikiting ligtas sa dagdag bakuna kontra polio campaign ng Department of Health umarangkada sa Zamboanga City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Shirley Espino. Continúa ahora el conducta del Massive Immunization Campaign del Departamento de Salud para na mga bata edad 0 hasta 59 meses de edad na siyudad de Zamboanga. El aktibidad que se llama Chikiting Ligtas sa dagdag bakuna kontra polio campaign y a principio del pasado mes y ay corre hasta na mes de julio este año. Puera con el mga fixed vaccination site na siyudad, el mga personal del Oficina de Salud, continúa ahora conducir el house-to-house vaccination como manera para asegurar todo mga bata ay recibir el oral polio vaccine. El gobierno local pidi también el soporta del mga mayores y guardian para mandaklava el aumento bakuna con el di ila mga anak. Alcanza na mas de 90,000 mga bata edad 0 hasta 59 meses de edad el target para recibir el oral polio vaccine aquí na Zamboanga. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, esta si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Shirley. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, Bangsamoro Government. Kinondena ang ambush sa AFP personnel sa Maguindanao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Inikondem magyang kaiyabang sa Bangsamoro government ang makanggugulalan sa kapapantagan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Chief Minister Ahud B. Ibrahim Al-Haj, sumyaw-lawla ang ambush kupat ang mga personnel sa Armed Forces of the Philippines si sagyang kaiyaingad dato Hofer ang Patwa, Maguindanao del Sur. Kabasa ay Chief Minister Ibrahim na di mapya gyang kaiya miyaswa ang takamyaw-lawla saya sabab sa mapakaya makabina sa iniko di tano di pa naman namaran agalbak para ko afta tano kalilintad sa interwa barb. Kaden so simukit may pantag ko bitira kalilintad o mga ingad o mga Bangsamoro. Inyo manumpa ni Chief Minister, giyang kotowa kapakapipikira taon sa kasakitian na giyang kaiya mga mingulaw lasaya na si idong paninitabusi sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Yes, so masa at aralbi ko man sa mga Muslim, so kapan naman na marirang ko mga amal ang mga pipiya, ago kitaplakan ko mga rarataron. Sabab saya nagyang kaya gobyerno Bangsamoro na minikipagkoordinita din sa AFP para ko ugo pag-usuporta irang ko mga pamilya o mga miyang wawafat ang mga sundero.
Si Minisabab ko ambush sa giyang kana na miya aluya ingad sa Maguindanao. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.